Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin rin. Tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo sa ating panahon ng Kwaresma. At sa susunod na linggo tayo ay magdiriwang ng linggo ng Palaspas para karoon tayo ng isang magandang pagkakataon na pumasok sa mga mahal na araw. Yun ang tanda na tayo ay magdiriwang ng mga mahal na araw hanggang sabihin natin sa susunod na mga linggo ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa mga panahon ito at sa muling linggo, pagsikapan natin mapagnilayan ang mga kabutihang ibinahayag ng Panginoong Diyos sa atin sa paraan ng ating mga karanasan at sa iba't ibang mga bagay na natutuklasan natin. Ganun din ang ating pagtingin sa panahon naman na tayo ay nakakaranas ng hirap sa ating buhay at lalo tigit sa pagdanas hindi lang tayo mga Pilipino, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo sa sitwasyon na tayo ay humaharap sa ganitong uri ng mga sakit katulad ng pinangangambahan natin coronavirus. Lagi natin hinihiling sa Panginoong Diyos ang kaniyang paggabay at paghingi natin ng kaligtasan. Pasalamatan din natin ang mga biyaya ng buhay na tinanggap ni Lucina Mujica at ng kanyang pamilya at ganoon din ang bawat pamilya natin. Para din sa kagalingan ni Rowena Valencia Mujica at ganoon din sa mga tagumpay na ating nararanasan sa gitna ng ating sitwasyon. Ang tagumpay na naranasan sa pagkapasa ni Christine Gail Mujica sa DOST Scholarship at ang iba pang ating mga isipin sa buhay ay maialay natin sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mo ay pinasasabi ko. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumutubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yesu Kristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo lahat. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro,
Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaan may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niya 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halikayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kalakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas na si Lazaro. Napupuluputan ng kayong pandibig ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Makikita natin sa senaryo ng Ebanghelyo ngayon, ang katotohanan ng pagsampalataya ng tao at ng pagiging tunay na Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kung ating titingnan sa simula pa lang ng pagmiministeryo ng Panginoon, hindi naman lahat ay talagang nanalig sa Kanya. Kahit ano ang Kanyang ipinakitang himala, kahit ano ang Kanyang ginawa, laging may mga taong humahadlang.
At kahit siya ay nagpapakilala indirectly sa mga kanyang gawain, hindi pa rin niya nakumbinsi ang mga tao na talagang maniwala sa kanya na siya ay anak ng Diyos. No? At kung makikita natin itong linggong ito, makikita natin sa Ebanghelyo na ito yung huling himala na ginawa ng Panginoon bago sumapit siya sa panahon ng mga mahal na araw sa kanyang pagpapakasakit. No? Pero bakit ito dito nangyari? Unang-una, doon sa mga nagaganap sa buhay ng Panginoong Hesukristo na hindi naman niya hangad na talagang ipakilala niya na siya ay anak ng Diyos, ipinakikita lang niya yung kabutihan ng Panginoong Ama na sa kanyang gawain ay nanduroon ang talagang pagpapaalaala ng Ama, pagmamahal ng Ama, at pagkilos ng Ama sa sangkatauhan sa pamamagitan niya. Ngunit ito ay pagkakataon na para maipakita niya na siya talaga ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbuhay kay Lazaro. No? Kung titingnan natin sa simula ng Ebanghelyo, nagtanong naman ng Panginoong Hesukristo, naniniwala ba kayo dito na mabubuhay o si Lazaro? Sumagot naman ang magkapatid, opo, alam namin na siya ay mabubuhay na muli. At yun ay talagang kanyang pinananaligan. Pero sa aktwal, pagpasok ng Panginoong Hesukristo sa mismong sitwasyon na naandoon si Lazaro sa libingan at pinabuksan ng bato, sa mga sinalita ni Marta at ni Maria, sila din ay hindi ganun kakumbinsi na mabubuhay si Lazaro ng Panginoon. So, yung katotohanan sa sitwasyon ni Maria at ni Marta, na yun ang katotohanan ng tao sa pananampalataya. Kahit pasabihin natin tayo nananalig ng lubos sa Diyos, may mga pagkakataon na babalik at papasok sa isipan natin na mangyayari ba ang bagay na ito. Laging may pagkaalinlangan. Kaya ang sabi nga ni Marta, 4 na araw na po yan, Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ganun kalalim yung katotohanan na siya ay naniniwala na mabubuhay at ibabalik ng Panginoon ang buhay ni Lazaro. At ganun din ang mga tao. Sinabihan siya na kung talagang yan ay Diyos, bakit yung pinakamamahal niyang kaibigan ay hindi niya nahadlangan na mamatay? Hindi niya nahadlangan na mabalik ang buhay. Yun ang katotohanan na dapat ay makita natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Bagay na tayo yung sinasabi natin, kilala natin ang Diyos, kilala natin at lahat ng imposible ay kaya niyang gawing posible. Sa isip natin yun Pero kung nasa aktual na tayo ng sitwasyon katulad ng magkapatid, mayroon din tayong mga pagkakataon na mag-alinlangan. Pero masama ba yung pag-aalinlangan? Hindi naman masama dahil lahat naman ang pinili ng Diyos na maging lingkod niya at gamitin sa kaligtasan nating lahat ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. No? Yan ay alam na nating lahat. Si Maria, si Zacarias, si Jose ay ganun din. Pero kung yung pag-aalinlangan na yun ang naghahatid sa atin ng talagang paglalim ng ating pananampalataya ay napakaganda. Kasi ito rin yung naganap kay Maria. Na sa kanyang pag-aalinlangan, tinanong niya, paano ba mangyari ito sa akin? Kagaya din ng sinabi ni Marta at ng kanyang kapatid. Na hindi na mangyayari kasi 4 na araw na po iyan So sa madalit sabi, ipinakita ng Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos at kaya niyang ibalik ang buhay na nawala kay Lazaro. Pero kung makikita natin, laging kasama niya ang Ama. At sa katotohanan, bago mabuhay si Lazaro, nagpasalamat pa ang Panginoong Hesus sa Ama. Dito ay pinakikita na talagang si Kristo ang buhay at muling pagkabuhay. Kaya nga ito ay nasa panahon na nalalapit na ang pagpasok ng mahal na araw, ang pagbuhay kay Lazaro, para makita natin kung ano yung ini-emphasize sa pagbasa na ito, na ang Panginoong Hesukristo ay nagpapahayag
na siya ang buhay at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagbuhay na kay Lazaro. Kung babalikan natin ang simula, humingi na ng tulong ang magkapatid. Dahil alam niya, pag ikaw ay best friend, talagang hindi mo pababayaan ang kaibigan mo. No? Alam niya yun. Pag itinuring mo siyang mahalaga sa iyo, hindi mo siya pababayaan. Pero ang Panginoong Hesus ay nag-stay pa ng 2 araw, no? Bago mapuntahan si Lazaro. Pero alam na niya may sakit. Bakit yan? Alam ng Panginoong Hesukristo na hindi doon matatapos ang buhay ni Lazaro. Kasi siya ang magbabalik ng buhay kay Lazaro. Kaya nga pagdating niya doon, alam niya na si Lazaro ay namatay. Kaya tanong niya saan ito ililibig. So ito yung katotohanan ng buhay din natin. Ipinapahayag dito na tayo mga mananampalataya sa panahon ng mga nagaganap sa atin, lagi tayo may pagdududa. Bagamat, humihingi pa rin tayo ng tulong sa Diyos. No? At yun yung limitasyon natin na sinasabi ko na hindi naman masamang magduda. Lalo't higit kung ang pagdududa ay daan ng paglalim ng ating pananampalataya sa Diyos. No? Kaya, kung makikita natin ang pagbuhay kay Lazaro, malalim ang kahulugan nito. At malalim ang ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkatao. Kaya nga, kung tayo ay talagang nananalig din, alam natin na sa panahon ngayon, may magaganap at may gagawin ng Diyos. Kung lubos tayo nananalig sa Kanya. So ito yung pagkakataon na dapat nating tingnan. At dapat nating kilalanin din ang lubos ng Panginoon. Sa panahon ngayon, madaling kilalanin ang Diyos, si Kristo, no? Dahil may kasaysayan. Ang pinakamahirap lang sa atin, hindi natin nakita talaga at na-witness ang kanyang mga ginagawa. Pero ipinapahayag ng mga Ebanghelyo ang kanyang pagka-Diyos. Kaya madali natin kilalanin. Noong una, wala eh. Basta isinilang lang ang Panginoong Hesus at doon lang nagsimula yung talagang mga kasaysayan na paano ba mapaniwalaan ng tao na kung may magaganap ngayong kahawig ng mga pangyayari, ganun din ang mangyayari sa atin. Hindi na rin tayo maniniwala. Pero ang pinakamahalaga sa atin ngayon, mayroon na tayong daan na mapalalim ang ating pananampalataya dahil sa mga kasaysayan na naiwan sa atin at ipinapahayag sa atin ng mga Ebanghelyo. Kaya nga ang kulang na lang natin ay lubos na pagbibigay ng ating kalooban na siya ay kilalanin at tanggapin bilang tagapagligtas. So hindi naman po madali ito na isang araw lang ay magagampanan natin ang lahat. No? Sinasabi ko nga daraan din tayo sa pagdududa. Lalo tigit sa mga pagkakataon na ang mga hinihiling natin ay hindi natin matanggap. Na ang ating mga hinihiling ay hindi nangyari. Ito po ay daraan sa buhay natin. Na kung yun ay hindi nangyari, may tanong tayo sa Diyos. Lalo tigit kung tayo aktibong nakikibahagi. Bakit ako'y lagi na doon? Kahit may coronavirus ay ako'y na doon. Pero bakit hindi na grant ang hinihiling ko sa Panginoon? Ganyan ang tao eh. No? Pero alam natin mayroong kadahilanan. Bakit hindi natanggap? Sabi nga natin ulit-ulit, baka hindi bagay sa iyong buhay. Ang hinihiling mo. Baka ang hinihiling mo'y maging daan ng iyong kasamaan. Baka ang hinihiling mo'y pag ibinigay ng Diyos ay maging mapagmataas ka. So yung mga pagkakataon na yun, hindi natin natatalastas. Dahil nakafocus lang tayo sa gusto natin matanggap sa Diyos. Kaya bahagi na tayo ay magduda at bahagi na magtanong sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Pero sabi ko yung pagtatanong ay sana ay maging daan ng lalim ng pananampalataya natin. Hindi yung pagtatanong at pagdududa natin ay maging daan para iwanan natin ang ating pagkilala sa Diyos. Hindi ganun eh.
Dapat may isipin tayo na lalo pa tayo, siguro ang Diyos ay ganito, kaya hindi na ibigay sa akin. Baka ako naman ay hindi talaga nananalig sa Panginoon. Baka ako ay may pinananaligan lang na iba, kaya ako ay lagi sa simbahan. Ito yung mga katanungan. Na hindi tayo nagsisimba dahil sa Panginoon talaga, kundi nagsisimba tayo dahil mayroon tayong minimithi sa ating sarili. Dapat tayo ay ganito ang pangyayari. Tumingi tayo sa Diyos, ibibigay ba talaga ng Diyos yun? Ikaw ba talaga ay nananalig? Ikaw ba talaga ay naglilingkod o may gusto ka lang paglingkuhan? Yan ang tanong. Pero hindi natin yung matanong sa ating sarili. Ang lagi natin tinatanong ay ang Diyos. Kasi alam natin siya makapangyarihan eh. Na pag humiling tayo, ibibigay niya. Kasi nangyari nga eh. Binuhay nga niya si Lazaro. Bakit hindi magawa sa atin na ibigay din ng Diyos? Yan lagi ang ating tanong. Pero hindi natin tinatanong natin sarili, bakit kaya hindi binigay ng Diyos? Baka ako'y kulang pa sa lalim ng aking pagsampalataya. Baka naman ang hinihiling ko hindi tama sa aking sarili. At ako'y mapahamak kaya hindi binigay ng Panginoon. Bayan ang dapat natin tinitingnan sa ating sarili. Na huwag lang lagi ang kakulangan ng Diyos ang ating tinitingnan na hindi niya ibigay ang lahat. At hindi ginawa ng Diyos na makapangyarihan ang gusto nating mangyari. Ay yung gustong mangyari ng Diyos sa atin, nagagawa ba natin? Kaya nga, sa pagkakaibigan, kung makikita natin, yun ay may mga katotohanan. Na nakita natin sa pakikipagkaibigan ng Panginoon kay Lazaro at sa kanyang dalawang kapatid. No? Mayroong andun lagi ang tulong. Andun lagi ang tunay na pagsampalataya, ang pagkilala, ang pananalig. Di tayo hindi. Pag tayo nakita na iba, doon na lang tayo. Pag tayo ay mayroong gusto sa buhay natin, ayan na lang ako. So, mag-isip tayo sa ating buhay. No? Ang pagdinilay ay hindi pa tapos. Tingnan natin pa rin ang ating sarili. Kasi ang intensyon naman ng ating panahon ngayon ay hindi natin tingnan yung ating kapwa. Kundi tingnan natin yung ating sarili at kakulangan natin sa Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, alam niya ang mga pagkakataong kailangan talaga natin at hindi. Alam niya na tayo ay taimtim na nananalig sa Kanya at hindi. Alam niya na tayo ay naglilingkod ng tapat sa Kanya at hindi. Kaya alam din niya kung paano tumugon sa atin. So sana ito'y magsilbing daan sa atin. At sa pagpasok ng mga mahal na araw, sana'y makita natin yung mismong ating sarili sa harap ng Panginoon Diyos. At hindi yung Diyos sa pangangailangan natin sa Kanya. Igagawad ng Diyos ang talagang kakulangan sa atin kung talagang tayo ay nagkukulang. Kung talagang tayo ay walang-wala sa buhay, ibibigay ng Diyos yan. Gagawa siya ng paraan na maibigay ang mga talagang kakulangan natin. Pero kung alam ng Diyos na hindi tayo kulang at naghahangad lang tayo na magagdagan ang mga nasa sa atin pa at personal lang nating kagustuhan, hindi natin matatanggap sa Panginoon ng mga bagay na yan. Kasi alam ng Diyos ang lahat kung paano niya pakilusin ang kanyang mabuting kalooban sa mga kabutihan din ng tao na ipinapahayag. Kaya sana ito'y magindaan sa ating lahat. At ang ikalimang linggong ito sa panahon ng Kwaresma ay bahagi ng pagkilala natin sa Diyos na siya ang buhay at muling pagkabuhay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya galing ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulublok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong puso nawa tayo manalangin sa Diyos Ama upang makabahagi tayo sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama namin, pakinggan mo kami, ulitin natin lahat. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong magbigay ng pag-asa sa mundong ito, nananatiling nagdurusa habang naghihintay sa kalayaang hatid ni Kristo. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa ating bayan, makabangon nawa tayo mula sa ating mga pagsubok sa buhay, makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may pag-asa sa hinaharap. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa mga katulad ni Maria at Marta, manatiling matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus, na siyang muling pagkabuhay at buhay. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa mga yumao, matanggap nawa nila ang kaganapan ng buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Diyos naming Ama, nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan, tulutan mo makabangon kami sa aming kawalan ng pag-asa sapagkat naniniwala kaming walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na iyong banal. Ama namin lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay di naiiba sa amin, kaya't siya ay nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazaro kaibigang Gilio. Siya ay di naiiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo,
kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kaniyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuspos, mabuklod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Dalanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pag-indapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Manabiring Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Santa Magdalena ng Canosa, ni Santa Josefina, pakitat ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang na namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon,
natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakikinamang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang namang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyugo kayo at hingin ang pagpapalang ng Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa iyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. na ihandog na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay